So I have here yung video clip ng phone call nung asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Cotesa, may lalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Cotesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gipitin si Sergeant Cotesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Rumilla, bigyan ng protective custody, hanapin, at bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Cotesa at ang kanyang pamilya. A bit, provide. So, on the safety of the 18 Marines, I'm sorry to ask this, but is it true of the reports na sila ay binabantayan na rin ng state forces because of their testimonies? Yes. 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 Oo, sinusundan kami. In fact, baka dito, sinusundan tayo nung, yung ilan ditong vloggers nung nasa Valle Verde, di ba bigla kaming tumayo dahil sinusundan kami. Anyway, going to that question, ito na yung pasabog ko na sinabi ko kay Mr. Flores na dito ko ipi-play. So, gagamitin ko na lang tong speaker ko mismo Ready tayo kay Secretary Mike Defensor. Marami yung nagtataka, bakit naging involved ako masyado? Yes. Pinaliwanag ko, it all started with Sergeant Cotesa. And hindi ako papayag na yung nangyari dun sa kay Sergeant Cotesa ay mangyari sa 18 Marines. Bilang panawagan na rin muli sa ating gobyerno, partikular kay Ombudsman Boying Rimulya, na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Cotesa, nananawagan ako na tulungan na. Total naman technically, kasama na natin si Sergeant, kasama na ninyo si Sergeant Cotesa. Yung kasong inilalaban ninyo ay galing sa mga pananalita ni Sergeant Cotesa. Ang 18 Marines, katulad na nabanggit ko, nagtatago naman sila, maingat, pinoprotekta ng pamilya, pero nung kay Sergeant Cotesa, hindi ganon yung nangyari So I have here yung video clip ng phone call nung asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Cotesa, may lalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Cotesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gipitin si Sergeant Cotesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Rumilla, bigyan ng protective custody, hanapin, at bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Cotesa at ang kanyang pamilya. Okay, Sis Larissa. Okay na, Okay. hindi pa nakuha yung volume. Yes. Ha? Ayun. So yan, telepono. Yan. Ayan. Lumilipat ba? Pinatong ko kasi pumunta. Telefon. Lumilipat ba? Hello? Ayan, ito ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa
kwarto? Ha? Nakasama ko. Naginig siya, naginig. Tumawag si Kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na binibidyohan ka para may record. May record ka, pinag-record namin. Yan. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa ng ikaw o sila? Sila. Narikot daw na. Sabi-sabihin? O sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga. Binidyohan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na hindi na si McLean na pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuhan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang mo nakalagay doon na ayaw may dapat normahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang Kaya yan. yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi nasa ano yun. Parang Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon. Tapos may upang 20 ko. Ng pera. Ba't ang haba naman? Sila po ako eh. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yon. Wala yun. Ibang Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Diba pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun? Sabi nila hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Ano, idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit? Oo, anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manalilig na kayo. Wala na magbubulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Kaya nga. Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa'yo ng nakaraan. Gusto ko naman gulong-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, meron ka muna marigang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin. Kung sakali man, pabantayan mo lang sila doon kung may hearing ng korte, pabantayan mo na lang sila sa sini. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob, doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin na yun. Hirap. Telepon. So, Secretary Pacheco, it was reported last year pa po. Last year. And that was the last conversation of the wife to Sergeant Odessa. Kasi nag-worry ako sa kanya, hindi ko siya nakikita.
Nag-worry ako, hindi ko nakikita. So, sabi nung isang kasama, I think kaya sinabi, di ba, nung si Kuya, kung pwedeng record ninyo. And confidentially, nasend sa akin. Sinend niya siguro dun sa isang kasama niyang ex-marine. So parang sinasabi na ito, buhay naman. Except, kung napansin nyo, ang sinabi niya, di ba, hindi ko alam kung palalabasin ako. Pag pinalabas ako, paalalayan niyo ako. Yun yung Senate hearing dapat na hindi natuloy. Na kung palalabasin ako, sabi, sige, may contact na kami sa loob and hindi ka namin papalabasin na. The plan then was, pag pinalabas siya, hihilahin namin siya sa office ni Senator Marcoleta. Isisecure na muna namin siya. That was the plan then. Pero yun nga nangyari, hindi lumabas. Hindi siya napalabas. So, di ba yung sinabi doon, number 1, inibang affidavit at ang sinasabi na bayaran ka ni Marcoleta at ni Defensor. And that number 2, wala kang delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Kaya, ito yung panawagan ko ngayon. For the longest time, nanahimik ako, tinitiis ko yan, kung ano yung ginawa nila kay Gutesa. Pero ngayon naman, ginamit na ninyo sa kaso. Kasama nyo na sa kaso, sinabi nyo na yung mga sinasabi niya ay sangkap doon sa final kay Speaker Martin Romualdez. And nananawagan ako kay Ombudsman na kung maaari, within his authority, within his sphere of influence, ay maprotektahan na. Makuha si Sergeant Gutesa, mapalabas na, at maprotektahan siya at ang kanyang pamilya. Dahil ang paniwala ko, Wilson, kung siya lang, hindi matatakot si Gutesa. Kung siya lang, hindi atras. Pero, again, narinig nyo naman, di ba? Sabi, titigilan na kayo. Sinabi niyang kaso, aatras yung kaso sa'yo, yun yung kaso sa affidavit na i-file sa Manila. Na sinabi doon na siya ang kakasuhan pa. So, yun yung binabanggit doon. So, again, thank you sa inyong lahat for that opportunity. Kasi ngayon ko lang ito nilabas. First time. And I hope that this will help Gutesa and his family. Dahil, again, siya ang kakampi ng ombudsman sa kasong to. For the record, sir, buhay po ba si Gutesa o hindi? Ang last na nakuha kong information, ang sabi nila is buhay, and sabi nila kasama daw yung pamilya. As kung saan, hindi ko alam. Pero I'm sure hindi din siya abroad kasi makikita naman sa records kung nag-abroad eh. So you don't know, sir, who is in custody now of Gutesa? Exactly. Hindi ko alam. Hindi ko alam. But definitely, Secretary Defensor Gutierrez may hawak. Not that you don't know necessarily kung ano yung exact na agency or unit, pero gobyerno po ang may hawak. Nare-recall ninyo before ang kiniklaim ko Marines? Yeah, I was standing by that word. Although ang problema ko kasi, delayed ako eh. What do I mean? Pag sinabi kong nandito siya, wala na siya doon. Pero galing siya doon. Diba? Pag sinabi kong mukhang nandito na siya, so, kasi yung information na nakukuha ko, hindi naman mabilis eh. Hindi naman siya ang kausap ko kaagad or the family. Grabe, parang suspense na to. Grabe, lalo pa necessary. Ay, tanong kaya. Yes. Di ba before humarap po siya doon sa Senate, paano sino po kumuha sa kanya dinala kung saan lugar? Oo. Paano po nangyari? Ano legally ang process? Paano siya nawala? Kasi ang nangyari doon, Wilson, when we were talking, nakaupo kami. Oo. Binasa niya yung kanyang affidavit. Tapos sabi ni Senator Marcoleta, sabi, Sarge, ilagay mo doon sa huling provision yung protective custody. So sabi niya, okay. So kung panoorin niyo yung Senate hearing, sinabi niya na umiling po ako na bigyan ako ng proteksyon ng Senado. Nung in the middle of the hearing, na pinapanood ko siya, nagulat ako, sabi na niya, hindi ko na ho kailangan ng proteksyon ng Senado o proteksyon ng DOJ.
Di ba ganun yung nangyari? Tapos sabi, tinanong siya ni Senator Bato. Oo. Sabi, iba talaga yung Marines. Oo. From there, alam ko, napunta siya sa Marine Compound. Kasama nung MC2. Sa pagkakaalam ko ha, MC2. Pagkatapos nun, wala na. Wala na. Hindi. In fact, paglabas pa lang ng Senate, wala na akong alam. Hindi ko na siya namomonitor. Bigla na lang magpaparating ng balita. Pinapasabi sa inyo, ho, nandito ho siya sa ganito. O pinapasabi, nag-save siya dito. Mga ganun na lang. So hindi nyo, wala pong information kung sino kumuha sa kanya, saan siya dinala, paano siya Okay, So, ang may kwento, legal- mukhang ang kwento is, nung una, totoong proteksyon. Protect by his former na mga kasama at saka yung unit niya. Okay. And then later on, naging detain na. Na-detain na siya. Pero madaming transfer ha. Hindi lang to isa o dalawa. Pero last update nyo kung wala kang alam kung One. saan siya exactly. Buwan na. Last update ko, buwan na. Ikaw wala ka namang communication sa pamilya. Wala. Again, Kung ano yung whereabouts niya. Family po. noong December, December pa yun. nagparating ako dun sa asawa. Sabi ko, pwede bang ilabas ko na to, mag-file na tayo. Ang sabi ng asawa, natatakot siya para sa buhay ni Gutesa. Baka mamaya, pag may lumabas na mga ganito, o lumabas na kung ano man, talagang mapahamak na ang buhay ni Sergeant Gutesa. Sir, anong deal mo o challenge mo kay Ombudsman Remulla na ilabas siya in public para magkaalaman kung talagang fake siya o ano? Actually, hindi naman ako, it's not a challenge or it's not a dare to Ombudsman Remulla, more of an appeal. Okay. Na Ombudsman, Boying, eto na yung kaso mo, andito si Gutesa, sa kaso mo, isa siya sa mga halagang bahagi o pundasyon na ifinail mong kaso, humingi ako ng tulong. Na kung maaari, malocate niya na si Sergeant Gutesa at maipalabas niya at mabigyan niya ng proteksyon. Kasi you have to understand dati, medyo ang pananaw mo laban eh. Di ba? Away eh. Ang pananaw mo, ginigipit yung tao, pati yung 18 Marines gigipitin. Kaya ayoko, hindi ko nilabas to. Pero ngayon na nakita ko na material siya doon sa kaso ni Ombudsman Remulla, humingi ako ng tulong at umaapila na kung maaari, matulungan siya. Sir, do you have a chance communicating with the Ombudsman? No, none. So, balik tayo doon sa pagsasampa ng kaso ni Ombudsman kay Martin Romualdez. So, wala ka bang nakikitang motibo dyan, sir? Kasi baka mabudol na naman tayo. Parang possible ba na mahinang case or fake case? Yan ba sinasabi niya? Tapos, Tama. may ganyan ba possibility? Maraming ganyang mga reaksyon sa katotohanan. Kaya nga ang sinasabi ko nga, kung kinakailangan pa ng pagtulong mula sa 18 Marines, tutulong pa sila para lalong mapalakas ang kaso. Pero alam nyo, itong kasong to kasi, pag i-final to, plunder, kulong kagad eh. Habang nag-hearing ng kaso. Walang bail yan, ano? Walang bail. Plunder. Kaya, naintindihan ko naman, yung pangamba ng iba, na baka budol-budol, baka skripto, pero mabigat to eh. The fact na isinama yung 18 Marines at si Sergeant Gutesa, mabigat para sa akin, dahil may personal knowledge sila sa delivery ng pera. Critical ang ledger ni Saldico. Critical yung ledger ni Saldico. Bakit nagkaroon ng delivery na 2 bilyon? Saan galing yung delivery sa ledger ni Saldico? Makikita saan ang galing ang komisyon para sa delivery yon. So, importanteng madikit-dikit pa rin ang lahat ng ebidensya. Kaya nga, kala ko yung kay pagpunta ni Secretary Vida, isa yon sa mga gagawin. Hopefully naman, magawa pa rin nila, may pagkakataon. And importante, siguro dapat makausap talaga nila si Saldi. Alam mo, for example, no, naalala nyo, ayaw payagan si Saldi ko sa Blue Ribbon Committee. Ayaw payagan. Yes.
Pero ito, kinuha na yung evidence ng videos ni Saldico. If I may read the particular provision of this. Ito, sinabi niya, the masterminds of the flood control kickback scheme. At the time relevant to the controversies, Romualdez was representative of the District of Leyte. Tapos sinasabi niya dito, notably, Romualdez himself, the Speaker of the House, possesses vast powers which are but not limited to the following: management of the committee, blah, blah, blah. So parang sinasabi na niya yung relationship. Ngayon, admissions and statements of Co relating to his and Romualdez's role in the infrastructure funding scheme. Sabi ni Co, the chairperson of the House Committee on Appropriations through publicly released video statements made detailed declarations concerning his involvement in a scheme relating to the manipulation of public infrastructure funding, including the collection and transmission of funds purportedly derived therefrom. So yung mismo ano nito ito yung the testimony, consistent with the testimonies presented during the hearing, yun naman yung mga delivery ng pera. So parang dinikit-dikit niya. Ngayon, kung gagawin ng legal talaga lahat ng video ni Ko at talagang papayagan siyang, sige, huwag ka munang umuwi. Dahil baka iniisip mo, delikado buhay mo, pero lahat ng to, pirmahan mo. Lahat ng to, i-accept namin na ebidensya. Magsabi ka ng totoo, ang laking bagay niyan. Yung pananahimik ng sa Senado, sir, yung Blue Ribbon Committee, anong nakikita mo nila? Naunahan na sila ni Boying Remulla. Sana madagdagan pa nila. Pero naunahan sila ni Boying Remulla. Last question ko. Hindi ba lumaro sa isip mo, sa imahinasyon mo na itong move ni Remulla na magpapile na ng ganyan, he's pushing through with the filing of the case against Romualdez. Hindi ba lumaro sa isip mo na may go signal na siya kay BBM? Ang tanong kung may go signal to ni BBM, kung lumaro sa isip ko. Ako kasi, mahirap mag-analyze ba? O gumawa ng opinion. No? Kasi, parang sa akin, lahat ng yan Tama ba tong kaso? Paulit-ulit kong binabasa. Bakit may ganitong kaso? Ito ba'y itinulak ni BBM? Ang para sa akin lang, lahat ng yan lumaro sa isip ko lahat. Ang importante lang sa akin is number one, nailagay sa ebidensya ang video statements ni Ko, nailagay ang statement ni Gutesa, which is official anyway sa Senado, nailagay yung affidavit ng 18 Marines, na official din naman, submitted sa Ombudsman. Kasi at that time, binabaliwala Hindi pinapansin, pinapatay yung storya. Ngayon, mismong yung Ombudsman na ang naglagay. Kung saan to hahantong, hindi ko alam. Kung saan to tutuloy, hindi ko alam. Paano ko ba sasabihin yung, alam mo si Toby Chanco, Congressman Toby Chanco, magkausap kami. Sabi ko, Toby, sabi niya, kamusta ka na, Mike? Tayo, sabi ko, pareho tayo ng lahat ng statement. Pareho kami Ang diferensya natin, ako dumidiretso hanggang taas. Ikaw humihinto ka. Tapos tumawa naman siya. Pero sabi ko, nevertheless, yung accountability, yung korupsyon, yung nangyayaring mali, inilalabas mo at nagsasalita ka. So para sa akin, ganun din to. Kung anong intensyon nito, kung saan to papunta, importante na nagkaroon ng kaso sa korupsyon. May accountability. At doon sa bagay na lang na yun, papanigan ko si Ombudsman Remulla. Reyes ng OFW Advocate OPA. Ang tanong ko lamang po, hindi ba pwede natin malaman mula doon sa mga dating kasamahan na nagtugtog kay Sergeant Gutesa kung sino ang kumuha sa kanya at kung nasaan siya? Kasi sa ating pananaw, opinion, napaka-importante po ng pagkatao nitong si Sergeant Gutesa. At baka meron din pong posibilidad sa aking pananaw na baka naman meron ng hindi magandang nangyayari kaya biglang lumabas yung kay Remulla na yan para i-cover up ang pangyayari kung ano talaga ang tunay na sitwasyon ngayon ni Sergeant Gutesa na nasa kanya po talaga ang tunay na alas.
Ako din, gusto ko rin malaman yung katotohanan ng pagkawala ni Sergeant Cotesa. Kasi ang hirap naman, no, itong taong to, walang politika, walang kinalaman, nagsalita. Ang kwento kasi dyan, Wilson, si Sergeant Cotesa, Yes. very close sa isang kasamahan ko sa UP. So lumapit Sergeant Cotesa, sabi niya, at that time, chairman si Marcoleta. Sabi niya, Sir, ito yung nangyayari dyan. Nagulat ako eh. Nagulat ako kasi nga, Galing. 46 maleta at 50 million, that's about 2.3 billion, isang delivery. Wow. So nagkikwentuhan kami, dinala ko sa a week after ata, or a week and a half, kay Oo. Senator Marcoleta. Sabi ko, kayo na mag-usap. Yes. So sila nag-usap. Ang usapan pa nga namin ni Sergeant Coteta, sinabi ko kay Senator Marcoleta, yung grupo niya, ibubuo niya para makapagsalita sila. Magbigay sila ng kung ano yung nalalaman nila. Kasi sabi nga nila, Sir, nagulat kami, ito palang mga perang to, galing dyan sa flood control. Yung isang sundalo, sabi niya, nabaha yung pamilya. So may mga ganun tong sentimiento. So, nung nawala siya, ano sa akin yun, mabigat sa akin yun. Kasi parang, sabi niya pala, sorry, ito yung kwentuhan namin. Umalis na si Sir Marcoleta. Nagko-coffee kami. Sabi niya, Sir, anong tingin mo mangyayari sa akin? Sabi ko, Nakasanggo. well, titirahin ka, gigibain ka. Sabi niya, Sir, wala naman sila magigiba sa akin. Sabi ko, may pamilya ka ba sa labas? Sabi niya, wala, Sir. Sabi niya, mga anak mo, Sir, malalaki na naman, pero hindi pa tapos. Pero ano na, parang magtatapos na ata yung dalawa. Tapos sabi niya, ano pa sir, anong tingin mo? Sabi ko, sisikat ka. Kaya, katulad kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Tapos tumawa siya. Sabi niya, ayoko naman ng ganyan, sir. Basta yung sa bayan lang. So alam mo, iniisip ko yun, all of a sudden, para bang pinapaligiran yung pamilya niya, kahit lalabas later on yun eh, kasi yung reports na yun, dumarating sa akin. At kung mailabas yung pamilya at yung asawa magsasalita tungkol dyan. Kaya yung 18 Marines, nung bago lumabas, hindi ako involved again sa affidavit na ginawa nila, pero bago lumabas, kahit papano, inayos namin. Inasikaso namin. Pinagtektahan nyo. Alam nyo, eto Wilson sabi Yes, ng 18 yes. Marines, Oo. pinupuntahan sila sa bahay. Nung 18? Hindi miss kasi ang ginawa nila, magagaling na yung nga, dahil sa nangyari, nakatago na. Pero let's say, Yes. pupuntahan yung bahay ng tatay. Pupuntahan yung bahay ng... May mga ganyan. And the 18 Marines, pag tinanong ninyo, magsasalita at malalaman ninyo kung sino ang kinakasangkapan, kung anong armadong serbisyo ang ginagamit para sa pananakot. Huwag na manggaling sa akin. Sa kanila lang manggaling. Thank you. Wow. Sir, excuse Yes. Sir, excuse me. Moving past Cotesa and 18 Marines, Malacanang has confirmed that fugitive ex-Congressman Saldico is currently seeking asylum in France. What is your advice to Mr. Go? Will you advise to let him stay there for the meantime, or will you advise him to come home and, in a way, help form the charges that would implicate those instruments? How bad was that? Nag-usap kami ni Saldico, month and a half ago. Kailan ba yung impeachment? Nung nag-file kami. Noong mga panahon na yon, bago mag-file, nag-usap kami ni Saldico. And to be honest, takot siya. Sabi niya, Idol, pasensya ka na. Takot ako para sa aking pamilya, para sa aking buhay. Exact statement ni Saldico. At a proper time, this will all come out kung mga sinasabi niya. Ang akin lang, kung ano man ang desisyon ni Saldico, kung magkakaroon siya ng asylum sa Spain, kung mag-asylum siya sa France, kung ano man ang Portugal, kung ano man ang desisyon niya, nasa sa kanya yon. Importante siyempre, at hindi ko naman mapapanghimasukan, yung desisyon niya para sa kanyang pamilya. Pero ang hiling ko naman kay Saldico, kahit papano, gumawa na ng mga opisyal apostilled affidavit. Oo, Yes. kasi Mga kwento.
Oo, kasi alam nyo ho, nung nag-file ng certiorari sa Supreme Court, nag-file si Saldico ng isang document sa Supreme Court ng certiorari na nakuha niya at nag-oath siya sa Supreme Court ng Sweden. So he did that and officially filed in the Supreme Court of the Republic of the Philippines. So meaning to say, Saldico can very well submit an official document Kahit nawala siya. kahit nawala siya. Kung takot siya para sa kanyang Ebidensya pamilya, yes, he can submit because he already did that. Nasa Supreme Court yan, may precedents na rin yan, at meron naman talagang agreements tayo, convention on that, na pwede kang gumawa ng opisyal na dokumento, affidavit, nang hindi mo kailangan umuwi dito sa Pilipinas. Kung ang Zoom kasi, kung papayagan siya, although dito, as part of evidence, digital pa rin to, Zoom tong ginamit niya eh, from digital media, from his Facebook account. Amazing. Yes, may tanong. Sir, may timeline na po ba tayo kung That is- ipapile yung case sa Sandigan Bayan? Kailan daw The Ombudsman. Kung may aware lang kayo, sir. aware ba kayo ng timeline? Nang last time po kasi nagpa-press con po si Ombudsman Remulla, sabi niya, May daw. So possible baka mas mapaaga pa. So may idea po ba kayo? Yes, narinig ko yung press con niya na May. And ako naman, nakamonitor lang. I do not want to, up to the ombudsman, kung anong gagawin nila, no? Kung papalakasin pa nila to, kung paano yung mga iba pang kaso. Pero yan, May din. And then, of course, on May 4, opening na ng Congress and May 4, Senate. yes. Diba? So, Wilson, inintay din natin Yes. yung Blue Ribbon Committee. Yes. Diba? If the Blue Ribbon Committee will accept the 18 Marines and will accept the Zoom testimony of Saldico, and if the Blue Ribbon Committee will also call on the different units of the government, the armed services, to make sure that Cotesa will be brought, hindi pa safe eh, kasi kailangan muna natin siyang ma-locate and to provide him protection. At kung sakali man, pati yung 18 Marines, diba, hindi na namin kailangan magtago-tago. Bigyan ng proteksyon ng gobyerno, alalayan ng gobyerno, para naman makatulong palalo dito sa kaso ng ombudsman na nais nilang i-file kay Speaker Martin and kay Saldico. Galing. Hindi kaya yung, sa aking opinion, yung nangyari na yan, na biglang lakas ng loob ni Remulla na gumawa ng mismo na siya mismo ang ngayon, gamit ang affidavit ni Sergeant Cotesa. Hindi kaya ito isang manipulado ng sacrificial lamb na hanggang kay speaker lang ang investigasyon at hindi na talaga lumantad ang tunay na mastermind. Manipulado. Contrivance na ganito na lang gawin natin. Imbestigahan natin yan. Sacrificial lang natin yung kapag-anak ko. Para hanggang dyan lang. Huwag na kumabot sa pinaka-mastermind. Na ang gusto ng taong bayan ay yung talagang mastermind na gumawa ng pangunguragot na nagpahirap sa ating bansa ang nailabas. Sino ba ang tingin mong mastermind? Alam na ng lahat yan kung tutusin eh. alam ng lahat. September 13. September 13. Oh, yun lang. September 13. Password. Okay. Galing, ha? Controversial, ha? Dapat ako sana magsasalita ng mastermind. Gusto ko manggaling sa'yo, ginawa mong code eh. Mas magaling ka sa akin. Tama. Akusado sila eh. Masyado sila. Totoo. Hindi wala silang batas na nire-respeto. Bend the law sila. So kahapon, no, ako ganyan. 2 kaso dumating sa akin. 2 kaso. Oo. Last week, mayroon pa. Yung isang dumating sa akin na summons Wow. is yung kay former Senator Trillanes and then yung kay former Secretary Anyo. Wow. Isa pa yan, si Trillian. Baka mamaya, Wilson, madamay itong pandesal mo. Oh, yeah. Not partisan kami, ha? always. Nakakatawa kasi gusto namin talaga ang katotohanan. Saka people like Secretary Mike Defensor, maganda yung ginagawa niyo, linalabas yung
mga tanong na tinatanong ng buong bayan. O, buong bansa, yun ang tinatanong. Kaya hanga din mga tao sa ginagawa ninyo para kayong Blue Ribbon Committee. Para kayong ano.